Mula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha. Heto lang ang ibinigay sa'yo ni Greg. 5,500 lang? 5,500 na naman ang narin sa'yo ng asawa niya eh. Oo nga, pero alam naman niyang may interest na 5%. Alam nga niyang 5,775 ang ibibigay sa'yo. Pero 5,550 lang ang sinabi kong ibigay dahil 5,500 lang naman ang hiniram niya sa'yo. Ano? Bakit mo inalis ang 275? Yun ang interest na napag-usapan naming ipapatong ko sa uutangin niya. Ano ka bang naman, Leti? Bakit mo man pinatungan ng interest? Naghihirap pa na yung tao eh. Magkakakitaan mo pa. Bakit? Masama ba kung kikita ko? Ano pa ang silbi ng negosyo ko kung hindi ko papatungan? Paano ako kikita kung walang patong? Nagnegosyo pa ako kung hindi naman pala ako kikita. Ang akin lang naman, Leti. Kaibigan ko ang asawa ni Melba. Hayun! Kaya naman pala. Ano kung kaibigan mo si Greg? Ano na lamang sasabihin sa akin ni Greg? Kung pati siya, pinagkakakitaan mo pa. Ikaw talaga. Kahit kailan hindi ka nag-iisip. Kaya walang asenso ang buhay mo dahil dyan sa ugali mo. Lagi na lamang iniisip mo yung ibang tao. Paano naman ang buhay mo? Abay, pamilyadong tao ka na. Ang akin lang naman, Leti. Sana naman, hindi mo na pinagkakakitaan si Melba. Total, magkaibigan kami ng asawa niya. Ano na lamang sasabihin ni Greg sa akin? Ha? Wala na tayong pakikisama kung Hoy, gano'n. Ronnie, negosyo ito. At sa negosyong ito, walang kapatid o kaibigan. Isa pa, hindi mo man lang ma-appreciate ang ginagawa ko sa pamilyang ito. Hindi naman sa ganun, Leti. Ang sa aking lang... Tama na gusto nga! ko lang na... Tinutulungan na nga kita. Reklamo ka pa. Huwag mo nang pakialaman ang negosyo ko. Yang trabaho mo ang intindihin mo. Huwag ang negosyo ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Sweetheart, nagsisisi ka ba? Nagsisisi ako? Saan? At bakit naman ako magsisisi? Dahil ako ang pinakasalan mo. Bakit naman ako magsisisi? Napakapalag ko nga eh. At ikaw ang pinakasalan ko. Napakabait mong asawa. Isang tuka lang kasi ako na napangasawa mo eh. Hindi na kita maibili ng kahit isang sandalyas man lang. Huwag mo na akong intindihin. Dahil kung mayroon tayong dapat higit na paglaanan ng pera at panahon, yun ay ang kinabukasan ng 5 nating anak. Nahihiya na nga ako sa iyo eh. Dahil nadamay kita sa kahirapan sa buhay. Anong paghihirap ang sinasabi mo? Masaya ako sa buhay ko dahil kapiling kita at ng mga anak mo. Malulusog ang mga katawan natin. Wala tayong sakit. At kumakain tayo 3 beses isang araw. At may tirahan pa tayo. Anong sinasabi mong paghirap ko? Nung dalaga ka pa kasi, lagi kang may bagong damit at sapatos. Nakakapag-makeup ka pa ngayon. Pero ngayon, hindi man lang mabahiran ng lipstick ang labi mo. Nagmumukhang losyang ka na tuloy. Bakit? Napapangitan ka na ba sa akin? Losyang na ba ako? Ikaw ang nakilala kong pinakamagandang losyang. Ano? Talaga palang inamin mong losyang na ako, ha? Hindi
Mas lumalabas nga ang ganda mo pag wala kang makeup at lipstick eh. Natural beauty ka nga. At nambola ka pa. Bakit? Pangit na ba ako ngayon sa tingin mo? Dahil wala na akong makeup? Para sa akin eh, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa buhay ko. Oh, yun naman pala eh. Bakit pa ako magme-makeup? Gandang-ganda ka naman sa akin. Ang gusto ko lang kasi ay kung ano ang ayos mo noon. Ganon ka pa rin sana. Pero dahil nga kakarampot lang ang sahod na iniintriga ko sa'yo, ay hindi mo na nabibili ang mga bagay na nabibili mo noon. Ano ka ba? May mga anak na tayo na dapat nating pagtuunan ng pansin. Hayaan mo na ako. Naranasan ko na ang maging bata. Kaya't gusto ko ay mga anak ko naman ang magaranas ng kung anumang kasiyahan na naranasan ko noon. Medyo naiingit lang ako kay Romy. Yan na nga, nakapagpatayo na ng sariling kantina sa palengke. Huwag ka nang mainggit sa kaibigan mo. Basta saan ba't makakaahon din tayo sa hirap. Magtiwala lamang tayo sa Poong May Kapal na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Oh, maaga ka yatang umuwi ngayon. Oo. May okasyon kasi sa bahay ni engineer. Kaya maaga siyang umuwi. At pinauwi na rin kami. Total daw, malapit na rin natapos yung gusali na ginagawa namin. Ay, mabuti naman kung ganon para may magbabantay dito sa kantina. Bakit? May sisingilin lamang ako bandarian. Kaya ikaw ang muna ang magbabantay dito, ha? Sige. Pero dalian mo, ha? Para makauwi ako. Makapaligo na kasi. Kating-kating na ako eh. Oo, sandali lang ako. Huwag kang magpapautang, ha? Oo na. Sige na, umalis ka na. Para makabalik ka kaagad. Nang makauwi na rin ako. Pwedeng bukas na lang, Leti. May emergency kasi. Kaya ako nakuhang dapat sanang ibabayad ko sa'yo. Ano ka ba naman? Nakiusap ka sa akin na putangin ka. Ngayong maniningil na ako. Gusto mo pa yata akong pahirapang maningil sa'yo eh. Ay, hindi naman sa ganun. Nagkataon lang talaga na kailangan kong magastos yung dapat sana ay para sa'yo. Papaano pa kita mapapautang yan sa susunod kung lumalaktaw ka naman sa pagbabayad? Ngayon lang naman ako lumaktaw, hindi ba? Huwag kang mag-alala, dodoblehin ko ang bayad bukas. Dapat lang para hindi sayang ang pagod ko sa kakasingil sa'yo. Kamusta ng paniningil mo? Nakarami pa ka ng nasingil ngayon? Oo naman, nakabayad silang lahat. Pero lamang si Aling Tersing. Bakit daw? Paano kasi? May emergency daw sa kanila. Yun naman pala eh. Palampasin mo na. Total naman may emergency ka mo sa kanila, di ba? Ano pa nga bang magagawa ko? Teka, ito lamang ba ang pera sa kaha? Oh, bakit? Hindi na dagdagan? Sa halip ay nabawasan pa? Galing dito kasi yung nagdideliver ng tubig. Ibinigay ko yung 100 para dun sa 4 na galon na tubig. Oh, 100 lang naman palang 4 na galon. Nasaan yung iba?
Bakit mahigit kulang-kulang na 400 ito? Hindi ba't mahigit pa sanang 500 ito dahil sa mga dumating na customer? Nagutom kasi ako kanina. Bumili ako ng merienda ko nang may dumaan dito nagtitinda ng kamutik yun. Bakit ka pa bumili? May pansit naman dito. Sawa na rin ako sa pansit Pansit na nga ang kahapon. At isa pa, matagal na rin kasi kung hindi nakakakain ng kamutik yun. Ito pa nga binilan din kita. Baka ako gusto mo rin kumain. Ayan, Wala kang ginagawa kundi gumastos. Teka, ibig mong sabihin, mula nung umalis ako, ito lang? Oo. Walang customer sa dumating Anong magagawa ko? Ano? Ni isang customer walang kumain mula nung umalis ako, ganon? Wala nga. Tika nga muna. Pinagdududahan mo ba ako na nangungupit, ha? Ewan ko sa'yo. Tatanong lang Sabihin mo lang kung pinagdududahan mo ako. Nakakalimutan mo. Sa aking galing ang puhunan. Sa kantinang ito. Huwag mong kalimutan yan. Nag-isa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Oo nga pala. Kamunti ko na mga kalimutan. Nasa doon pala ng aparador yung pera na binigay sa akin ng isang pinungutang mo, si Aling Adeline. Magkano ang binigay? 1.5 lang. 1.5 lang? Bakit daw? Ewan ko. Nambot lang naman yan sa akin Kulang kung 1.5 lang ang binigay sa'yo. Magkano ba dapat? Dapat 1,650. Magkano ba yung inutang sa'yo? 1.5. Oh, 1.5 na yung binigay sa akin. Ano, sa drawer ng aparador. Kung 1.5 lang, nasaan yung interest? 1.5 lang naman ang inabot sa akin Hayaan mo na. Ang mahalaga na ibalik sa'yo yung inutang sa'yo. Ano? Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Isa pa, bakit mo ba pinapakialaman ang diskarte ko? Siguro, sinabi nun mo na naman na 1.5 lang binigay sa'yo, ano? O kaya kinuha mo na yung 150 na interest? Ano ka ba? Hindi lang ngayong araw pinagdudahan mo ako Napakalit ng halaga ng pagdududahan mo pa ako. Nangungupit. Bakit nga kasi? 1.5 lang ang sinabi mong binigay sa'yo. Dapat sana 1,650 yan. Dahil 150 ang patong. Tingnan mo. 150 pa lang patong ng 1.5. Ibig sabihin yan, 10%. Ang pinapatong mo. Ang liit kasi ng kinukuha ko. 1,500 lang. Ano ba naman yung 150 na ipinapatong ko? Malit nga yun Sa lagay ba naliliitan ka pa sa 150 pesos? Dapat sana, hindi mo na pinagkakitaan yan. Total, 1.5 lang naman yung inutang sa'yo Pwede ba? Huwag mo na akong pakialaman. Ano? Uutang ka na naman? Samantalang, sahod ng asawa mo kahapon Pinambayad ko kasi sa matrikula ng panganay ko yung kalahati ng sinahod ni Greg at yung kalahati naman sa sahod ng asawa ko ginamit namin sa ibang gastusin. Wala tuloy akong maibigay na baon dun sa 2 anak ko Magkano bang uutangin mo? 3,000 lang sana. Alam mo naman siguro ang patakaran ko sa pagpapautang ko. Oo naman. Uulitin ko para maliwanag. 10% ang ipapatong ko sa halaga na hindi tataas ng 5,000. Maliwanag? Oo. At gusto ko sa akin ka magbayad. Huwag sa asawa ko. Dahil baka kapital na naman ang ibibigay ng asawa mo. Dahil mahihiya na naman ang asawa ko na kunin ang interest.
nabanggit nga ng asawa ko na hindi raw kinuha ng asawa mo ang interes. Sabi ko nga sa kanya dapat ibinigay. Ang sabi daw ng asawa mo, wag na raw. Na siya na raw ang bahala sa'yo, kaya hindi na pinilit pa. Nahihiya lang kasi ang asawa ko sa asawa mo dahil nga magkaibigan silang dalawa. Kaya dapat sa akin mo idiretsong bayaran dahil sa akin ka naman umuutang. Oo na, dahil pipili rin ako ng uulamin namin dito sa paninda mong mga ulam. Ibawas mo na lang. Sige, sandali lang at kukuha ako ng pera. Ay, kung pwede nga lang. Hindi na ako uutang. Pero kawan naman ang anak ko na magugutom sa eskwela kung wala akong maibigay na baon sa kanila. Ang hirap talaga ng buhay. Ang sabi kukuha lamang ng pera. Pero mag-iisang oras na dito ko. Pero wala pa rin siya. Ano? Ganun na lang? Pagkatapos mong kumain sasabihin mo na lang salamat? Ay, pasensya ka na, Ineng. Talagang hindi ko nakaya ang gutom ko. Kaya, hindi pwedeng hindi ka magbayad. Unang araw pa man din ngayon, tapos hindi ka magbabayad. Sa halaga nga lang ng 100 nagsawa ka ng pagkain tapos hindi ka magbabayad. Kawawa naman ang matanda. Bayaran mo ako! Ay, naku. Pambira naman itong Wala babae akong ko. pera. Wala ka naman palang pera Bakit ka pa umorder ng pagkain mo? Hindi mo ba alam na kantina ito? Hindi to kasal o birthday o binyag para libre yung pagkain nyo dito. Letty, bakit? Ito kasing matandang ito, tignan mo naman ha. Kumain pero hindi magbayad. Membro pa yata ng budol-budol gang ito Siya nga pala, Melba. Ito na yung inuutang mo sa akin. Ito, bilangin ko sa harapan mo ha. Sige. 1, 2, 3. Malinaw. 3,000 piso ito. Sige, salamat. Teka lang. At magpapabalot pala ako ng ulam para hindi na ako magluluto pa pagdating ko. At ikaw matanda ka, bayaran mo yung kinain mo dito. Magbabayad ka o ipapupulis na lang kita. Wag naman, Ineng. Humihingi ako ng paumanhin. Kung hindi ako makakabayad sa kinain ko, talagang wala akong pera. Kaya nakikiusap ako. Huwag mo naman akong ipahuli sa pulis. Maawa ka naman. Kung ayaw mong magbayad, kumain ka, nagpakabusog, tapos ngayon hindi ka magbabayad. Hindi ako charity, Walang charity dito. Gutom na gutom kasi ako. Ano? At dahil gutom na gutom ka, basta ka lang kakain na hindi magbabayad? Hindi na ako sana nagnegosyo. Pamimigay ko na lang lahat to. Letty. Bakit? Kulang ba binigay ko sa'yo? 1,000 naman ang inabot ko sa'yo, di ba? Hindi. Tama ang bilang na ibinigay mo sa akin. Yun naman pala Bakit ka pa bumalik? Huwag mong sasabihin, padadagdagan mo pa yan. Hindi. Kaya lang naman ako bumalik para ako na lamang ang magbabayad ng kinain nitong matanda. Ano? Ikaw ang magbabayad ng kinain nitong aling ito? Oo. Bakit? Kaano-anong buwas siya? Wala. Gusto ko lamang bayaran ang kanyang kinain. Ito yung 1,000. Babayaran ko yung pinabalot kong ulam at ibawas mo na rin dyan yung kinain nitong matanda. Nandito ka pa.
Ano pang ginagawa mo dito? Hinihintay mo ba yung babaeng nang libre sa'yo? Wala rin pera yun. Inutang nga lang sa akin yung pinambayad niya ng kinain mo Napansin ko kasi na iisa lang ang serbidora mo at ang dami-daming customer. Baka naman gusto mong dagdagan. Pakialam mo kung gusto kong magdagdag ng serbidora. Sino ka ba para pakialaman ang buhay ko? Asawa ko nga hindi siya nakikialam sa akin. Ikaw pa? Kahit matanda na ako, kaya ko din naman ang magtrabaho. Inaalok ko na sana ang sarili ko na magtrabaho para naman may pagkakakitaan ako at mababayaran ko yung kinain ko dito. Ano? Ang ibig mong sabihin? Mag-a-apply ka sa akin bilang serbidora? Matanda ka na? Oo. Huwag kang mag-alala. Masipag naman ako. Kaya kayang-kaya ko pang magtrabaho. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y Tanggapin kaya ni Letty ang alin na nag-a-apply sa kanya ng trabaho. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdan, Robert De Guzman, June Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatandaan.